tayo po'y patuloy na manalangin sapagkat alam niyo, ang turing ko sa mundo natin ngayon, noong panahon madaling maging Kristiyano eh. Kasi walang internet, di ba? Ang TV kakaunti, di ba? Walang maraming mga aliwan, pasyalan, entertainment, di ba? Ngayon ho ay talagang humaharap sa matinding laban ng mga mananampalataya. Kasi, kumbaga, tsunami ho ng lahat ho ng pagkukondisyon ng kaaway ng ating buhay, ng ating kaisipan, ng ating damdamin, di ba? Ng ating mga pangunawa. Kaya kailangan mas matindi ho yung ating hong pag-aaral para tayo po ay matuto at lumalim sa Panginoon. Amen? Kaya ako po ito kinikwento sa inyo mga kapatid. Recently, si Donald Trump ay nag-announce sa Amerika na nais niya na i-disclose yung mga tungkol sa alien, sa UFO. Yung matagal nang nakatago ho doon sa Roswell. Nung panahon pa ho namin yan, di ba? Talagang 50s, 60s na mga record ho tungkol ho sa mga UFO ay nais ho nilang ilantad na sa buong daigdig. Ito ho ang tinuturing ho namin nung pa ito, nung ako'y bagong mananampalataya, itinuturing po namin to na ito ho yung pinaka-matindi hong deception o panglilinlang na gagawin ho ng dyablo sa buhay ng mga tao. Pakinggan niyo po ito. Ang tanong ko dito, paano kung patunayan ng mundo, patunayan ng media na merong alien na nagsasabi hindi lang tayo ang nilalang ng Diyos. Pinalabas ako sa Netflix ngayon, yung matagal na hong pelikula no, na kinikwento ko sa pamilya ko, yung Prometheus, na kung saan tinuturo doon na tayo ay hindi nilikha ng Diyos, kundi tayo bunga ng eksperimento ng mga alien. Kaya nagkaroon ng tao. Alam nyo, ito'y nakakatawa, pero paano kung nakikita na ninyo na may alien? Paano na yung pananampalataya natin sa Panginoon? Kami ho'y matibay ho yung sinasabi ho natin. Kaya ho ako yung nagtuturo ng ganito, inalis ho ng simbahan, ng church, yung tinatawag po natin ditong spiritual realm na katotohanan natin. Ano yung ibig sabihin? Meron nung mundo ng daigdig na ito na physical at merong spiritual o unseen realm, hindi nakikita. May mga espiritu ho. In fact, I personally believe nung pa ho ito ay tinuro na itong mga alien na ito ay hindi po galing sa ibang planeta. Sila po ay galing sa ibang dimension. Ibig ko sabihin, maaaring demons sila, maaari silang mga fallen angels, nalilinlangin ang mundong ito para pasinungalingan ang anak ng Diyos. Kaya tayong mga mananampalataya, ngayon palang sinasabi ko na ho sa inyo ito. Baka sa isipan natin, maluto ho yung ating pangunawa, natanggapin ho natin ito. Hindi ko sinasabing wala, meron ho talaga. Pero hindi ho sila galing sa ibang daigdig. Sila po'y galing sa ibang dimension. Sila po ay mga demons or spiritual entities na lilinlangin po tayo sa mundong ito. Kaya sabi ni Kristo, kahit na ang mga tinawag ay maaaring malinlang pa. Amen? At yung rise ng AI na ito, no, nakita niyo yung artificial intelligence, so sila ho yung gumawa ho nito at ngayon natatakot na mismo yung gumawa nito na baka mas marunong pa ito kaysa sa kanila, na darating ang araw na itong mga artificial intelligence na ito, sila na ang magmamando ng buhay natin. Mga kapatid, malapit na hong dumating ang Panginoon. Amen? And I tell you mga kapatid, ang pananampalatayang Kristiyano ay isang supernatural na pananampalataya. Hindi ho tayo nag-uusap tungkol lamang sa konsepto, tungkol sa kasaysayan, kundi sa isang katotohanan. Ano sabi ng Biblia? Ang atin ng pakikibaka ay hindi sa dugo at laman, kundi mga espiritong hindi nakikita.
na naglipa na po sa ating daigdig. These are spiritual wickedness, principalities, powers, rulers of darkness in high places. Even as we speak, kahit na nandito ho tayo, this spiritual wickedness is working in the lives of so many people. Mga gobyerno, mga pamahalaan, mga komunidad ho, may mga espiritong naglipa na nag-iimpluwensya at naglilinlang sa maraming tao. Pero sa kabilang banda ho, our faith is a supernatural faith. Amen? Gusto ko lang bigyan ng diin ito kasi nung nakaraang linggo na ituro ko po sa inyo nang sabihin ni Kristo, kayo ang asin ng lupa. Nagbigay si Jesus ng mga kautusan. Nagbigay si Jesus ng mga katuruan. Ang tanong, pwede ba ito at kakayanin ba natin itong sundin? Sa sarili natin, we cannot do it. Pero, dahil ang Kristyanismo po is a supernatural faith, kung paano ang asin ay nabuo sa pagsasama ng sodium at ng chloride, ganun din ang mananampalataya na ikaw na ordinaryong nilalang ay pananahanan ng ng Espiritu ng Diyos. Ikaw at ang Espiritu ay nagsama. Kaya nga tayo ay naging bagong nilalang. Wala akong Kristiyano na sasabihin ako'y Kristiyano dahil pinanganak akong Kristiyano. Wala akong Kristiyano na sasabihin ako'y Kristiyano dahil napag-aralan ko ito. Hindi ho. Ang Kristyanismo po ay isang karanasan. Nang sabihin ni Kristo, malibang ipanganak ang tao na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, when you believe on the Lord Jesus Christ, nagsisi ka sa kasalanan mo, something happened to you. May nagbago. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos ay nanahan sa puso mo. Ikaw ang makakaalam dito, kapatid. Kasi napanood ko sa isang television na interview, ang sabi ng mga pastor na kailangan patanggapin mo sila. Kailangan ganito, imbitasyon. No? Tama rin naman yun. Kaya lang, ang punto doon, hindi ho yun ang tinuro ng Panginoon. Kailangan ipanganak kang muli. Kapag narinig mo ang mabuting balita, kailangang paniwalaan mo si Jesus na anak ng Diyos, nagkatawang tao, nabuhay, namatay, at pagkaraan ng 3 araw ay nabuhay na magmuli. Amen? At kapag pinagsisihan mong kasalanan mo, tinanggap mo si Jesus na tagapagligtas mo, may nangyayari sa buhay mo. Hindi nagbago isip mo. Ang nagbago, alam nyo kung ano? Yung puso mo at yung espiritu mo. You have become a new creature. Kaya nga ang asino, sodium chloride. Hindi ko lang ito nabanggit nung nakaraan. So, ang Kristiyano po ay kombinasyon ng tao at ng Espiritu ng Diyos. Kapag pinagsama mo ito, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Hindi mo man kakayanin sa simula, may nagbago sa iyo, bibigyan ka ng Diyos ng kakayahan. Kaya nga kailangang lumago tayo bilang mga mananampalataya. Amen po? Amen? So, sodium chloride, hindi ko nabanggit kasi ito nung Sunday. Sa simpleng usapan ho, ikaw ang asin ng lupa dahil ikaw ay nabuo sa pagsasama ng iyong sariling pagkatao at ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa puso mo. Amen? So dahil asin na ako, may kakayahan na akong sumunod sa Panginoon. Hindi ako ang gumawa nito, kundi ang Diyos ang gumawa nito sa aking buhay. Ang kailangan ko lamang ay magpatuloy na magtiwala sa Panginoon, lumago
sa pagkakilala sa Kanya. Kaya ang sabi ni Lord, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka. Di ba? Diyos at ang si Jesucristo na isinugo mo na anak niya. Amen? Amen? Okay. Kaya po ako ganito, pinagtutuunan ko ngayon ang mismong mga turo ni Jesus. Kasi ito po yung pinaka-basic, yung galing sa bibig mismo ng Panginoon. Amen? Yung sinabi niya, yun ang dapat nating matutunan. Amen? Amen? So, ito yung asin. Ikaw ang asin ng lupa kung nakipag-isa ka kay Kristo. Na born again ka. Nagbago ka. May nangyari sa iyong kaibuturan. Isa ka ng bagong nilalang. Amen? Amen? Sino po nakaranas niyan? Di ba may nangyari sa iyo eh? Amen? Okay. Ngayon, ipagpapatuloy ho natin yung ating pag-aaral. Siya nga pala, itong ating mga pag-aaral, naka-record po ito. Diba? Saan ba yan? Sa Facebook ba yan? Sa Facebook ho, ng community natin, nandyan ho yan. Ayoko naman ho kasi ipalabas yan sa YouTube. Ayoko magaya doon sa mga pastor-pastor doon na, di ba? Para kumuha ng views. Hindi ho natin kailangan yon. Ang kailangan ko lang, maintindihan ninyo. Okay na ako doon. Amen? Okay, itutuloy natin. So sinabi ni Kristo, kayo ang asin ng lupa. Meron nung tinuro si Kristo na tungkol ho sa kautusan at tungkol ho sa mga propeta. Amen? It's about the law and the prophets. Binasa ng kapatid natin yan. Doon pa rin sa Mateo 5:17 hanggang 21. Ngayon, pag sinabi nating law, kautusan, tama? Alam niyo po sa Biblia, ang salitang kautusan no, sa mga Hebreo, ang tawag nila dito ay Torah o Torah. No? Ang Torah po sa Hudyo, sa Hebreo. Ang ibig sabihin nito ay simple lang. Instruction, mga tagubilin, teaching, o pagtuturo, o ay batas, o mga alituntunin na dapat sundan ng isang tao. Amen? So, ang Torah po kasi ito pag-aaralan natin ngayon, 2 series po ito. Ang Torah kasi po ay tinatawag po nilang pundasyon ng sagradong teksto ng mga Hudyo. Na ito po ay 5 lamang. Ang tawag dito ay Tanak. 5. Ano yung 5 na to? Ito yung sinulat ni Moses sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Itong 5 aklat na ito, mga kapatid, ay naglalaman ng 613 mga kautusan. 613 commandments. Amen? Akala nyo 10 lang? 613. At itong 5 aklat na ito ay naglahad ng kasaysayan kung paano nilikha ang mundo, naglahad ng kasaysayan kung paano tinawag ng Diyos ang isang lahi para maging daanan ng ng tagapagligtas. Amen? Kaya yung Old Testament po ay isinulat yan para ho i-record ang kautusan ng Diyos at i-record ang mga bagay-bagay kung bakit tayo nandito ngayon. Amen po? May tanong kayo doon? Wala. 613 commandments. Ganun ho katindi. Dito ho, sa Mateo 5:17, gusto ko lang ipakita sa inyo yung binasa ng ating kapatid na meron ho ditong binanggit ang ating Panginoon. Anong sabi? Gusto ko lang basahin yung naunang verse. Anong sabi? Huwag ninyo, sino nagsasalita? Si Jesus. Sinong kausap niya? Mga alagad niya. Amen? Okay. Anong sabi niya? Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang saysay ang kautusan o ang sinulat ng mga propeta. Na parito ako
hindi upang ipawalang saysay, kundi isakatuparan ang mga ito. Ano itong statement na ito? Marami hong nalilitong mga mananampalataya. Paano ko ba ito tatanggapin? Ano ba talaga ang sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad niya tungkol sa kautusan? Bakit ko sinasabi to? Kasi ngayon, maraming Kristiyano ang nalilito tungkol sa lumang tipan at tungkol sa bagong tipan na itinatag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Lilinawin ko, yung lumang tipan, ang nagtatag nito ay si Moises. Amen? Doon sa bundok ng Sinai. Amen? Ang bagong tipan, ang nagtatag nito ay si Jesucristo na anak ng Diyos na atin hong tagapagligtas. Ngayon, maraming Kristiyano ang nakatali pa sa mga maling konsepto, hindi natin naintindihan paano ko ba, sister, brother, pagsasamahin ang lumang tipan at ang bagong tipan. Ano ba dapat? Lumang tipan? Huwag na intindihin? O bagong tipan na lamang? O kahit may bagong tipan na, kailangan sundin pa rin natin ang lumang tipan. Sino dito gusto sundin yung lumang tipan? 613 utos. Gusto niyo yun? 10 nga lang, di mo pa magawa eh. Di ba? 16 pa. Amen? Ngayon, ito ang sasagutin ko. 2 serye po ito. Ano ang tinuro ni Kristo? Yun ang mahalaga eh. Ano ang tinuro ni Kristo tungkol sa kautusan? Amen? Pero may request ako, simple lang. Bago natin ito pag-aralan, pwede ba kausapin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, sister, brother, makinig kang mabuti. Ba't ko sinasabi yan? Kasi kailangan tanggapin natin ito na bukas ang ating isipan. Amen? Marami sa atin nakatali. Nakatali ho tayo sa reliyon. Nakatali ho tayo sa lumang pangapangunawa. Amen? Amen? Okay. Tingnan ho natin to. Sige, balikan natin. Mateo 5:17 hanggang 18. Ano ba talaga ang dineklara ni Kristo nung sinabi niya na huwag niyong akalain na parito ako upang pawalang saysay ang kautusan o ang sinulat ng mga propeta. Ano ba talaga ang ibig sabihin niya dito? Hindi ako nagpunta para wasakin ang kautusan, kundi para i-fulfill ito. What does the Lord mean? Ano ba ang gusto niyang sabihin sa ating lahat? Amen? Sino po sa totoo lang napag-isipan na ito? O binasa mo lang ito, hindi mo masyado inunawa. Amen? Kasi sinundan niya ito eh. Naparito ako, hindi upang ipawalang saysay, kundi isakatuparan ang mga ito. Sapagkat tinitiyak ko sa inyo, lumipas man ang langit at ang lupa, ni isang munting titik o isang kudlit ng kautusan ay hindi lilipas hanggang sa maisakatuparan ang lahat ng mga bagay. Amen? Tatanungin ko kayo, sinabi ba ni Kristo na ang kautusan ay hindi lilipas? Sino magsasabi? Sinabi ni Kristo, hindi lilipas ang kautusan. Ba't nakasimangot kayo? Sino nagsasabing, Brad, lilipas ang kautusan? Wala pa rin. O sinong hindi alam? Sirit na, Brad, sirit. Okay, pakinggan niyo po ang sinabi ni Kristo. Sabi niya, ni isang munting titik o isang kudlit ng kautusan ay hindi lilipas, hanggang
sa maisakatuparan ang lahat ng mga bagay. Nung sinabi niyang, ipaparaphrase ko to, ang kautusan hindi lilipas hanggang hindi na isa sa katuparan ang lahat ng mga bagay na nakasaad doon. So, ibig sabihin, ang kautusan ay lilipas kung maisa sa katuparan ang lahat ng nakasulat doon. Oh, ba't tahimik na tahimik kayo? Brad, nakakatakot naman yan. Si Kristo nagsabi, hindi lilipas ang kautusan. Hanggat hindi ito naisa sa katuparan. Amen? So, ang tanong, naisa katuparan ba? Yes. Alam nyo, hindi sinabi ni Kristo na susunod siya sa kautusan. Hindi niya sinabi na susunod lamang siya sa kautusan, mga kapatid. Hindi simple obedience ang sinasabi ni Kristo dito. Ang sinasabi ni Kristo, isa sa katuparan. Ngayon tatanungin ko kayo, na isa katuparan mo ba ang buong kautusan? Sino nagsasabi na isa katuparan? Isa lang. Sino pa ang nagsasabi? 2, 3, dumadami na, 4. Sino nagsasabi? Brad, na isa katuparan ng buong kautusan. Ngayon, may naintindihan kayo? Bakit tayo nakatali sa lumang tipan? Bakit nakatali tayo sa seremonya, ritual? Ayokong magalit sa akin ng mga pastor. Kaya ako mapapansin nyo, si Brother Ari, hindi religyoso, hindi siya walang maraming seremonya, walang kandi-kandila, asin-asin, walang wisik-wisik, walang costume. Bakit? Tingnan nyo, buksan natin sa original na salita. Tama? Diyan ako alam niyo ho, mahilig kasi ako mag-research. Mahirap yung basta maniwala eh. Kailangan ikaw mismo nakakaintindi nito. Amen? Mahirap po yung kalagayan ko nung tinanggap po itong pagtawag na binigay niya sa akin. Tungkulin ko na ituro sa inyo yung buong katotohanan sa pagkakaalam ko. At tungkulin ko ho na mag-aral at magsiyasat tungkol dito. Amen? Amen? Kaya hindi ako naniniwala. Kasi ang dami-dami ngayon. Madali na ngayon gumawa ng sermon eh. Sa totoo lang. Yung mga pastor na pwede kang pag-gold, pwede kang pa-relax-relax, tapos kuha ka lang ng ready sermon, i-preach mo na. Madali yun eh. Magaling ka lang magsalita, magaling ka lang mag-speech sa harapan ng tao. Pero hindi yun eh. Amen? Meron akong matinding na obligasyon sa Diyos, pananagutan. Ayokong humarap sa Diyos na sabihin ng Lord, binudol mo lang yung mga anak ko eh. Di ba? Okay, tingnan natin original na lingwahe. Nilagay ko ho yan. Sa Greek ho, mahirap basahin ito. Ayoko nang basahin. Baka magkamali pa ako eh. Isipin nyo naman, me nomisete hoti eltion katalisay ton nomon tus propetas. Parang napaka-religious. Tama? O edon katalisay ala plerosay. Yan ang original na Greek nung isulat ito. Pero may Hebrew yan, pero Greek ang Bible natin eh. Grego. Tingnan nyo sa Jewish Bible. Dalawang Jewish Bible Hudyo na Biblia, na salin sa English, ang kinuha ko. Tingnan nyo. Sabi sa Complete Jewish Bible don't think that I have come to abolish the Torah or the prophets. I have come not to abolish, but to
Naisa ko to para ano ba ang buong kautusan? Anong deklarasyon niya? Andito ako, pumunta ako dito, hindi para ipawalang sa isang kautusan. Nandito ako para tuparin ko ang buong kautusan. Sino nakaintindi nito? Alam nyo, pinapabilib ko lang ho kayo kay Lord. Kasi minsan nakakalimutan natin to. Amen? Sa Orthodox Jewish Bible, ganun din, no? Do not think that I came to abolish the Torah or the Nevi'im. Nevi'im kasi, yung the prophets. I did not come to abolish, but to complete na naman. Bakit? Brad, hindi. Ano ba pinagmula niyan? Kasi dalawang word yan, kataluho. Yung kataluho, yung katalisay eh. Parang pangalan, ano? Kataluho, ang ibig sabihin nito, to loosen, to destroy, to dismantle. Can metaphorically mean to overthrow, to render in vain, deprive of success, bring to naught. It alludes subverting or overthrowing institution. Ang ibig sabihin pala ng word ni Lord na ginamit, hindi ako nagpunta rito upang i-abolish. Ibig sabihin, hindi ako nandito para i-overthrow ang kaharian ng Diyos. Hindi ako nagpunta rito para wasakin ito, sirain ito, parang pawalan ng halaga. Hindi nagpunta si Kristo tungkol doon. Dito siya binabati ko sa kalan ng mga leader noon. Sinisira ni Kristo ang kautusan. Hindi nila naintindihan si Kristo nandito para tuparin at kompletuhin ang buong kautusan. Amen? Yung plero, ibig sabihin nito, yan o, to fill up. Sino dito naging estudyante? Di ba may exam tayo? Fill in the blanks. Di ba? Amen? Yung plero po, ibig sabihin, merong blanco, ikaw ang kumumpleto niyan, pumuno. Amen? Ibig sabihin ng plero, kompletuhin at dalhin mo, bring to its intended meaning. Kung ano yung kahulugan nun, hindi lang fill in the blanks, kundi yung kahulugan nun, gawin mo, ipatupad mo, i-accomplish mo. Hello? Halimbawa, sinabi ko sa'yo, sister, maglinis ka. Sabi mo yung gawin eh. Nagwalis ka lang. Pagdating ko, madumi pa rin. Di ba sabi ko, maglinis ka. Kasama doon sa pagwawalis, kasama doon yung pagbubunot, pagmamap, para tiyakin mong malinis. Inaintindihan mo kayo? Kung ano yung layunin, gawin mo. Hindi lang gawin mo dahil for the sake of doing it, but to accomplish yung intensyon ng kautusan. Naintindihan nyo? Hindi lang niya kukumpletuhin, kundi yung layunin ng kautusan ay gawin niya. Hello? Amen? Mga kapatid, parang ganito rin, babaguhin ko. Inutusan kita magwalis. Nagwalis ka. Pero pagdating ko, marumi pa rin. Kaya kita pinagwalis para luminis. Hindi bro, nagwalis naman ako eh. Nagwalis ka nga, pero hindi mo ginawa yung layunin ng pagwawalis. May naintindihan kayo? Pasensya na kayo, parang pang domestic helper yung no? Pero gusto kong maintindihan ninyo eh. Okay, bakit mo sinasabi yan, Brother Harry? Tingnan nyo kinuha ko po yung kay Thayer kasi si Thayer meron siyang Greek-English lexicon. Kung bubuin ko to, yung sinabi dito sa tatlong ito ng Matthew 5:17, ng Orthodox Jewish at Common Jewish Bible, tingnan nyo kay Thayer, kapag binuo niya yung Matthew 5:17, tingnan nyo. Ito sabi ni Thayer. Si Thayer, magaling na scholar ito eh. Ang sabi niya ganito, sabi, si Kristo nagsasalita, I did not come to kataluho. I did not come to overthrow. I did not come to render in vain, to subvert or annul the Torah. Hindi ako nandito para bastusin ang Torah, i-overtake ang Torah, pawalang saysay ang Torah.
Sabi diyan, and God's laws, ang kautusan ng Diyos at ang form ng government ng Diyos. But cause it to plero. Kundi andito ko para kompletohin ito. Pagyamanin ito. Consummate ito. Be perfect to cause God's will. Para ang kalooban ng Diyos ay masunod na dapat sundin. Sabi niya, and I, sabi niya, Yeshua, siya yun, si Jesus, complete my task. Kung paano makukompleto ko ang gawain ito, sabi niya, this will all come to pass. Sabi niya, pag nagawa ko ito, makukompleto ito lahat. Matatapos ito, be performed, happen, and begin to be received. Yan ang sinabi ni Kristo. Sino naliwanagan dito? Sino nalapuan? Ang sabi ni Kristo, nagpunta ako dito, hindi para bastusin ang kautusan ng Diyos, sirain ito, pawalang saysay, i-overtake ito. Hindi ako nagpunta para dyan. Kaya ako nandito para i-consummate ito, magawa ko ito, ma-perfect ko ito, at yung kalooban ng Diyos ay masunod kung paano ito dapat sundin. Kasi maraming tao, yung Ten Commandments, hindi naman sinusunod eh. Sinusunod nila, palusot pa eh. Di ba pinag-aralan natin yan? Sabi ng mga Pariseo, sabi, igalang mo ang iyong ama't ina, di ba? Pero ang turo ng mga Pariseo, kung kayo'y merong panata, meron kayong offering para sa Diyos, kahit wag niyo yung intindihin yung magulang ninyo, pabayaan niyo na yung manigas sa sulok. Pabayaan niyo na yung magutom. Yung perang ibibigay niyo sa magulang, ibigay niyo sa templo, okay na yun. Pagpapalain ka ng Diyos. Sabi ni Kristo, sinisira ninyo ang kautusan ng Diyos. Di ba? Binatikos niya yun eh. Hello? Hindi yun ang intensyon ng batas. Hindi yun ang intensyon ng kautusan ng Diyos. Amen? Amen? Okay. Brad, ituro mo nga yung konteksto nito. Ayan, konteksto. Pag sinabi natin konteksto, yung talagang kahulugan niya. Amen? Amen? Okay. Maraming aspect, marami po itong tatalakayin ko, pero maiksi lang ito. Una, ang law and the prophets ay tinawag na Torah. Ang tawag sa Bible ng mga Hudyo, Tanakh. Yung Tanakh kasi, acronym yun. Pinagsama ang Torah, letter T, ang Nevi'im, ito yung mga kasulatan ng mga propeta. Sino yun? Sila ay Jeremiah, Isaiah, Malakay. Ito yung mga propeta. Okay, sila Daniel and the Ketubim. Yung Ketubim ito yung mga kasulatan. Kagaya ho ng Book of Ruth, Job, Proverbs, Psalms, mga awit, mga kawikaan. Amen? So the writings na covered, ito po yung tatawag nating canonize eh. Ito yung buong Bible story. Pag binasa nyo yung buong Old Testament, makikita nyo ang kwento ho ng sangkatauhan. Kung ano ang nangyari. Bakit? Pag binasa ko ang Bible, ito ho yan eh. Maintindihan ko, na ang tao, dahil sa rebellion, pagmamatigas ng ulo, dahil sa pagsuway, ay nahulog tayo sa kasalanan. Tama? Tama? Matigas ang ulo eh. Sinuway ng tao at tayo po ay nahulog sa kasalanan, pero pag binasa ko ang buong Old Testament, makikita ko doon na ang Diyos ay may plano para tubusin tayo. May plano para iligtas tayo. May plano para pagalingin tayo. May plano para ipanumbalik yung Garden of Eden na nawala ay muling maibalik. Yung relasyon ng tao sa Diyos na nasira ay muling mabuo. Amen? Amen. Yung unang panahon na hindi pa nagkakasala ang tao, yung kalagayan na yung gusto ng Diyos, maipanumbalik. Amen? At ito ho ay sa pamamagitan ng isang tao.
Dapat tao kasi tao nagkasala eh. Amen? Tao nagrebelde. Amen? So, dahil dito sa isang person na ito, sino yun? Tinawag po ng Bible na ano? Mesias. Messiah. Sa Grego, Kristo. Amen? Kaya tinatawag ko, sino yung binabanggit dito? Dadating ang Kristo, darating ang Messiah na ano? Kukumplituhin niya. Ipifill in the blank niya. Para ano? Magawa ang alin? Ang buong plano ng Diyos. Amen? Parang hindi nyo naintindihan eh. Ang Bible, yung tungkol sa kay Kristo po, binanggit ko yun sa misis ko eh. Actually, next Sunday. Alam nyo, ilang propesiya ang dapat tuparin ni Kristo sa buong Old Testament? Sino may hula? Trivia. Ilang prophecy ang dapat i-fulfill ni Christ mula sa Genesis hanggang sa Malakay? Genesis to Malakay, Ilang prophecy ang naisulat tungkol sa Messiah na siyang tutupad para magawa ng Diyos ang plano niyang ipanumbalik tayo sa Kanya? Ilang prophecy? Sino may hula? Sa likod, sister, may hula. Mau, ilan hula mo, Mau? Ilang prophecy tungkol kay Christ? Sige na, hula lang. Alatsamba. Idea lang, ilang prophecy? Wala kang maisip, Mau? Nahiya si Mau. O, ikaw, Dang. Ilan? Hindi, hula lang. Wala, mahirap dito. Lahat ng sumunod mo. Hindi, mula sa Genesis hanggang Malaki, ilang prophecy lahat? Kasi hindi sabay-sabay yan, hindi isa lang umula eh. Lahat mula sa Genesis hanggang sa Malakay, inihula ang pagdating ng Kristo. Sabi nila, Brad, ba't hindi na lang hinula? Lahat, ano yung bakit? Tinago ito sa isipan at kaalaman ni Satanas, ng devil, para hindi mahuli. Amen? So fragments, mga prophecy, mula Genesis hanggang Malakay. Ilan? May idea kayo dito? Okay. Ilan na? 84. Okay. Malapit-lapit. Sige, sino pa? Number. Dito. Brother Ming, ilan? Palagay mo. Hula lang. Sobra yun. Dito. Ano, Mark? 75, 84, o higher. Sino pa? Parang game show, Mr. LB, ilan? 90, tumaas-taas ka. Parang the age is right, 2,500, malupit. Over. Pero ikaw, Brad Jonathan? 95, meron. Okay, sirit na kayo. Sa Bible, pag pinag-aralan niyo ang buhay ni Kristo, ang sinasabi mula Genesis hanggang Malakay, para mabuo sa isang tao, isang nilalang, ang Kristo, para makilala mo yung Kristo, kailangan to pa rin niya sa pagitan ng 300 hanggang 400 propesiya. Kaya ba yun? From 300 to 400 prophecies, kailangang mangyari sa isa. Tapos ayaw pa rin maniwala ng tao kay Kristo. Hello? Amen? Kaya nga, pakinggan ito, kaya nga po, ang lumang tipan, ito maintindihan nyo ngayon, ang lumang tipan, naglagay ng mga karakter, di ba? Si Noah, si Abraham, si Isaac, si Moses, si David. Tama? Lahat sila, pakinggan nyo, lahat sila merong anino tungkol sa tagapagligtas. Meron silang mga katangian, pero sa totoo lang, lahat sila bokya. Lahat sila bumagsak. Amen? Wala ho ni isa. Si Moses.
the greatest prophet na tinuturing ng Israel. Si Moses ba naging perfect? Di ba hindi? Bakit? Hindi siya nakapasok sa lupang pangako eh. Di ba bakit? Uminit ulo niya eh. Sinuway niya ang Diyos. Si David, napakagaling ni David. Pero si David, ang puso niya, a man after God's own heart. Pero anong meron si David? Nangalo niya siya eh. Nag-martyr pa. Di ba? Martyr. Pinapatay niya yung asawa ni Bathsheba eh. Hindi nga siyang pumatay, pero minaniobra niya para mamatay sa gera yung asawa at mabiyuda si Bathsheba. Di ba? Hello? Sino pa naisip niyo? Si Samson, ang lakas-lakas, di ba? Pero may kakulangan siya. Na-in-love siya sa isang prostitute. Kaya may Delilah. My Delilah. Kinanta ni Tom Jones. Di ba? Naku niyo po ibig ko sabihin, wala ho. Bakit no? Kaya ang Bible, sabi, Brad, bakit ito mga lingkod ng Diyos nagkamali? Si Abraham, mga kapatid, ano naging kasalanan ni Abraham? Binenta niya asawa niya doon sa... Dininay niya. Sabi nung hari, ang ganda nito kasama mo. Ano yan? Asawa mo? Hindi, kapatid ko lang yan. Kaya binigay niya si Sarah. Buti na lang na naghinip yung mga hari. Sabi ng Diyos, wag mong gagalawin dyan, kundi mamatay ka. Kaya natakot yung hari. Naku niyo ibig ko sabihin, ano ibig sabihin to? Pakinggan nyo. Walang tao sa ibabaw ng mundo ang may kakayahang magligtas sa sangkatauhan. Wala. Mula sa simula hanggang sa dulo. Walang tao na qualify. Isipin niyo yung pinakamagaling na propeta, pinakamagaling na man of God, lahat sila nag-fail. Natatakot ako sa panahon natin. Kung tingnan natin yung mga pastor natin, leader natin, parang perfect sila. Wala ho. Wala. Walang pwedeng mag-qualify. Maliban kay... Amen? Amen po? Alam nyo, sabi nila, bakit ba si Kristo kailangan pa magkatawang tao, anak ng Diyos? Alam mo bakit? Bakit kailangan magkatawang tao si Kristo? O yan, tanong na naman. Bakit kailangang magkatawang tao ang anak ng Diyos? Bakit? Para iligtas tayo. Okay, ano pa? Ano pa? Para ma-fulfill, ano pa? Ano ba't kailangan magkatawang tao si Kristo? Ano bakit? Ito lang sagot ko. John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Nagawa niyang ipagkaloob ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinuman na sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo kung bakit kailangan magkatawang tao si Kristo? Alam niyo bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo. Walang taong makakapagligtas sa atin. Walang relihiyon. Walang gobyerno. Walang makakapagligtas sa atin. Walang makakapanumbalik sa atin sa relasyon natin sa Diyos. Walang makakapagbigay ng dahilan para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Wala. Maliban kanino? Pwede bang kausapin mo yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Alam niyo ba't ako lumapit sa Panginoon nung ako'y unang-unang nakarinig ng mabuting balita? Naiyak ako Kasi for the first time narinig ko at naunawaan ko, mahal pala ako ng Diyos. Kahit wala nang magmahal sa akin. Eto, pakinggan nyo. Kahit wala nang magmahal sa iyo dito sa lupa, huwag mong kakalimutan to. May nagmamahal sa iyo. At ito'y walang iba kung hindi ang lumikha sa ating lahat. Imagine niyo sobrang pag-ibig ng Diyos. Wala na siyang makitang makakapagligtas sa tao
Anong ginawa niya? Inutusan niya ang kanyang anak na ano? Magkatawang tao ka. Maging tao ka at ikaw ang magligtas sa lahat. Sino ngayon na-appreciate ang Panginoong Jesucristo? Hindi ba kayo may in love sa Panginoon na gano'n? Kaya nung maintindihan ko, mahal ako ng Diyos, nagbago ang buhay ko eh. Totoo yun, lumaki ako, hindi ko naramdaman pag-ibig ng isang ama. Pero naintindihan ko ito, mahal pala ako ng Panginoon, nagkaroon ng buhay ang aking pananaw. Amen? Si Jesucristo po, ay totoong sinunod ang kautusan. Huwag niyo isipin ito ha. Jesus Christ obeyed the law. Totoo yun. 613 commandments. Tinupad ni Kristo ang kautusan. 400 prophecies. Tinupad ni Kristo hanggang dun sa krus. Kaya nga nung sinasabi niya, nakapako siya, sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabi, bakit niya tinatawag Diyos ko, patawarin mo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya nga binanggit niya yon kasi nakasulat yon ng sasabihin ng Kristo. Sinabi niya lang yon para tuparin. Alin? Yung natitirang hindi pa natutupad. Hanggang doon sa dulong hininga niya, ang sabi niya, Eli, Eli. Hindi niya kinalimutan kahit isang verse sa Bible na kailangan sambitin niya. Kaya sabi niya, Ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? He was quoting from the book of Psalms about the Messiah. Bakit kailangan ipako siya? Nakalagay eh. Bakit kailangan kurunahan siya ng tinik? Nakalagay eh. Bakit kailangan sipatin siya? Nakalagay. Hello? Sino ngayon naintindihan to? Magsesemana Santa na. Ang malungkot sa mga tao, pag Semana Santa, ang babanal. Ang babanal. Di ba? Pag magsesemana Santa, gustong-gusto ng mga church yan. Even sa evangelicals, even sa mga... Gusto nila pag magsesemana Santa, kasi ang tao nakakaisip eh. Para mabawas-bawasan, Brad. Anong mabawas-bawasan? Hindi mo nga kayang bayaran eh. Hello? Amen? Si Kristo sinunod ang kautusan. Pero may mas malalim pa siyang ginawa doon. Ginawa niya ito para ano? Maibalik niya ang paghahari ng Diyos sa daigdig na ito. Na nawala sa sangkatauhan. Di ba? Na binitawan ni Adan. May narinig ako, bakit si Kristo, bakit ba kailangan pa siyang tuksuin? Bakit niya hindi sinopla si Satanas? Sabi ni Satanas, lumuhod ka lang sa akin, bibigay ko to sa iyong lahat. Di ba si Kristo may-ari ng lahat? Ano yung bakit? Kasi kailangan tuparin niya eh. Nawala sa kamay ng tao. Kailangan legal na maibalik niya ito. Makuha niya ito. Amen? Kasama yun. Kailangan pagdusahan niya. Kailangan maging matuwid siya hanggang sa uli. Hello? Para ano? Mapanumbalik niya tayong lahat. Ito ang mabuting balita. Kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, kasama ka doon sa ginawa ng Panginoon, hindi galit sa iyo ang Panginoon. May pag-asa ang buhay ng bawat isa sa atin na makaharap natin ng Diyos. Na pagharap natin sa Kanya, imbis na itakwil ka, hindi, kundi tatanggapin ka niya sa kanyang presensya. Sino may naintindihan ngayon? Ito yung mabuting balita that God is alive. Amen? Okay. Sa pamamagitan ni Kristo po, meron siyang 5 bagay na ginawa. Tandaan niyo ito 5 bagay na ginawa ni Kristo. Ang una ho, nagkatawang tao siya. Kasi kung hindi siya magkakatawang tao, hindi siya magiging tagapagligtas natin. Tama? Yung mga tupa, yung mga hayop po, hindi sapat pambayad sa atraso natin sa Diyos.
Yung kamatayan ho ng kambing o ng tupa ay hindi sapat na pambayad sa Diyos. Kaya nga 1 year lang expiration Di ba pag nag-offering sila, 1 year, every year nag-aalay. Pero si Kristo, once and for all. Nagkatawang tao siya. Paano siya nagkatawang tao? Birhen ang kanyang ina. Hindi siya ipinanganak dahil sa interaction ng egg cell and sperm cell. Hindi. Si Jesus, kailangang maging katulad ni Adan na sumibol sa mundo na walang magulang. Si Kristo. Bakit kailangan magkatawang tao? Kasi may tao na Imagine niyo kung si Kristo lumabas sa buho ng kawayan. Tao ba yun? Amen? Amen? Kailangan dumaan siya sa sinapupunan, which is the hardest. Ikaw ang lumikha, tapos ikaw magiging ganon, magiging nilikha. Ang hirap, di ba? Sa pasimula ay ang salita, ang berbo. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was in the beginning with God, and nothing by any means shall be made. Amen? Amen. Without Him. And yet, naging tao siya. Pangalawa, namuhay siya ng walang kasalanan. Si Kristo ho, hindi nagpasaway sa magulang. Si Kristo, hindi nagsalita laban sa kapwa niya. Si Kristo, hindi nagtanim ng galit. Si Kristo ho, nabuhay sa mundong ito ng walang kasalanan. Bakit? Kasi kailangan gawin niya yon, kasi kung hindi niya magagawa, hindi niya makukumpleto ang kautusan. Matutulad siya kay Moses, kay Abraham, na hindi nakatupad. Sino lang nakatupad? Si Jesus. Kahit na kudlit, kahit na tuldok, tinupad ni Kristo. Tapos tayo parang kontratuhin natin si Kristo, ganun-ganun lang. Halika na, sister, magsa-church tayo. Kontratuhin mo si Kristo. Hindi mo alam ang pinagdaanan ng Panginoon. Pasensya na kayo, naninermo na ako. Kasi hindi ko maitiis na hindi sabihin sa inyo to. Napakalaki ng sakripisyo ng Panginoon. Hindi niya naman dapat gawin. Pero ginawa niya para sa atin. Amen? Amen. Sino po dito kayang magtiis na isang araw na hindi magkasala? Si Kristo, 33 years. Never sinned. Never committed a mistake. Never offended anyone. 33 years. Tayo nga lang sa church, ang banal-banal natin Mamaya, paglabas pa lang nagagalit ka na. Di ba? Si Kristo, 33 years. He suffered that. Amen? Kaya niyang gumawa ng pagkain sa ere para sa kanyang sarili. Kahit walang food panda, kaya niyang umorder. Naku niyo po ibig sabihin, but kailangan niyang pagtiisan lahat ito. Yung kakainin niya, pagtatrabahuan niya. Alam niyo ba yun? Kaya niyo pa? Pangatlo, ito, gusto niyo marinig ito. Pangatlo, ginawa ni Kristo, at tatandaan niyo po ito Yung pangatlong ginawa ni Kristo, hayagan. Alam niyo anong ginawa niya? Ni-reverse niya. Yung sumpa, ni-reverse niya. Yung gawa ng dyablo. Pakinggan niyo po ito. Kaya nga may pag-asa tayong lahat. Yung lahat ng gawa ng devil, winasak niya. Paano? Kaya nga siya gumawa ng himala Di ba? Kaya yung mga demonyo doon sabi nila, nagpunta ka dito para itapon mo na kami. Hindi pa namin panahon. Di ba? Sabi ng mga demonyo, itakwil mo na lang kami. Ang sabi ni Kristo, sige, punta kayo sa baboy. Punta sila sa baboy.
Pinoses nila yung mga baboy. Anong nangyari? Nagtakbuhan sa ilog. Namatay din. Sabi siguro ng mga demonyo, naisahan tayo dun Diba? Hello? Jesus performed miracles. Pakinggan nyo. Bakit ako naniniwalang may himala pa rin ngayon? Kasi kasama yon sa ginawa ni Kristo. Yun lang baguhin ka, pinakamalaking himala na Tama? Yun lang ako maligtas, makakilala sa Diyos, malaking himala na yun Kaya yung mga bagay sa buhay natin, kaya ng Diyos gumawa ng himala hanggang ngayon. Kaya inutusan tayo ni Kristo, manalangin kayo. Why? Because Jesus destroyed the works of the devil. Pwede kang gumaling. Kung ikaw ay kapos, pwede ka niyang pagpalain. Kung ikaw ay mahirap, pwede niyang baguhin ang buhay mo. He destroyed the works of the devil. Hindi akong gumawa nun. Walang pastor na sasabihin, inaano ko to, ganito, tinatapos ko to, hindi ko kayang gawin yun. Wala akong karapatang gawin yun. Si Kristo lang ang may karapatan. At ito mabuting balita, ginawa na ni Jesus yun. Kaya sabi ni Kristo, humingi kayo sa Ama sa aking pangalan. At ito'y pagkakalob sa inyo. Bakit? He came to destroy the works of the devil. Naniwala po ako noon nung makakilala ko sa Panginoon na Lord, pwede mo palang baguhin ang buhay ko. Mula sa kahirapan, mula sa kawalan, ako'y binangon ng Panginoon. Nagdala siya ng mga tao, sirkumstansya, binago niyang lahat hanggang marating ko ito. Kasi naniwala ako. Ang Diyos, sabi si Jesus, noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Hindi nagbabago. Amen? Sino mo nangangailangan ng himala? Sabi sa inyo, matutuwa kayo pag narinig nyo ito So the devil came to destroy. The devil came to be destroyed by the Son of God. Sinira niya ito. Amen? Sino po dito natatakot pa sa maligno, sa multo? Sila ang matatakot sa iyo. Kasi nasa iyo si Kristo. Parang konti lang nag-amen. Amen? Amen. Ano pa ho? Pang-apat, pinakita niya na siya ang may karapatan at kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Ano yun? Yung kalikasan. Paano? Inutusan niya ang bagyong tumigil. Tama? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Tama? Walang pagkain. Kokonti lang, tinapay at isda. Pakainin ng 5,000. Pinarami niya ang pagkain. Si Pedro walang huli. Sabi ni Lord, ilaglag mo yung lambat mo. Paglaglag niya ng lambat, yung mga isda ang nagpahuli. Sila nagpunta sa lambat. Mga kapatid, Jesus displayed dominion. Pakinggan niyo po. Ang batas ng kalikasan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? The order of nature. Kaya nga sabi ni Kristo, matuklaw ka man ng ahas, hindi ka mamamatay. Huwag naman kayo magpapatuwa sa ahas. Ang sinasabi ni Lord, yung laws of nature is under the commands of God. Kaya nga, di ba may mga Kristiyano, nasunog na lahat ng paligid, yung bahay lang nila natira. Because God can order it. Naalala ko kami, nasunog yung kapitbahay namin. Nagpe-pray kami. Lord, nandun lang kami sa apartment. Lord, wag mo naman paintulutan. Ayaw naman namin tumira doon sa kalsada kasi pag nasunugan ka, walang magpapatuloy Mapamahiin ng mga Pilipino Di ba? Alam nyo, nakita ko yung apoy. Hindi na umiba yung hangin. Hanggang dumating ang bumbero, yung apartment na tinitira namin, hindi na sunog. Pero yung likod namin, sunog. Why? Because Jesus is above the laws of nature. Amen? Ito gusto ng mga senior to. Laws of nature. Sabi ng nature, ikaw habang tumatanda ka, mag-aamoy lupa ka na. Kaya ni Lord i-reverse yan. Kaya sabi ni Haring David, pinapanibago mo ang aking sigla katulad ng
ng hamog sa umaga. Para tahimik kayo dyan. Para pag tinignan, the age is right. Ilan taon ka na, sis? 70 ka na. 70, 50 lang. Laws of nature. Ilan taon ka na, Brad? Ha? 50 ka lang. Hindi, 60 na. Yun ang laws of nature. Pinapasaya ko lang mo kayo. Kaya yung mga Kristiyano, kahit yung itsura ho natin, God can command that to change for the better. Amen? Panglima ho, fulfilling all the prophecies. Yan ho yung ginawa ni Kristo. Tuparin lahat ng mga propesiya. Para ano? Para patunayan na siya ang Kristo. Siya ang Mesiyas. Siya ang tagapagligtas ng sinabi doon sa Genesis, tutuklawin mo ang sakong ng binhi ng babae, pero darating ang oras, yung binhi ng babae niya nalilitaw, ang dudurog sa ulo mo. At yun ay walang iba kung hindi si Jesus. Amen? May natututunan mo kayo? Amen? Okay. Brad, paano yung New Testament? Paano yung bagong tipan? Ayan. Dito tayo matatapos. Sa Sunday, tatapusin natin ito. Huwag kayong mawawala na maganda pag-uusapan natin tungkol sa the law and the prophets. So, yung conclusion nito. Gusto kong buksan yung Jeremiah 31. Brad, sabi mo, matatapos ang lumang tipan, ang lumang kasunduan? Yes. Bakit? Tingnan nyo sa Jeremiah 31. Ano sabi ng Diyos? Behold, tingnan nyo, the days are coming. Darating ang mga araw na declares the Lord. Dinideklara ng Panginoon. Ano deklarado niya? When I will make a new covenant. Gagawa ako ng bagong tipan sa tahanan ng Israel at sa tahanan ng Judah. Not like the covenant that I made with their fathers. Hindi katulad ng lumang ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno. When I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke. Sinira nila itong kasunduang ito. Tama? For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. Sabi niya, yung aking kautusan, saan niya na ilalagay? Hindi na sa bato. Ilalagay ko na saan? Sa Sa kanilang puso. I will put my law within them and I will write it in their hearts. And I will be their God and they shall be my people. Kaya pala si Kristo nung tinanong, Panginoon, mabuting rabay, ano ba ang pinakadakilang utos ng Diyos? Ano sabi ni Kristo? Ito ang pinakadakilang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang una, ang pinakadakila. Di ba? Ang pangalawa, ang sumunod na dakila. Nagulat yung mga rabbi, yung mga teachers of the law. Bakit? Pakinggan nyo. Yung 613 na kautusan, sinamarize ni Kristo sa 2 lang. Walang seremonya, walang ritual, walang tradisyon, simple lang. Alam niyo kung ano? Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos. Tama, di ba? Kung mahal mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa, makikita sa buhay mo yun eh. Lalayo ka sa lahat ng bagay na magbibigay ng sama sa Panginoon, sa puso niya. Sabi ng Diyos, isusulat ko ang aking kautusan sa bagong tipan. Saan? Sa kanilang mga puso. Tanong, nakasulat ba sa puso mo? Ha? Amen? Alam nyo, kasama po sa tungkulin ng Panginoon,
sa gagawin niya ay ipatupad itong prophecy na ito, ang bagong tipan. Amen? Bagong tipan. Amen? Kaya ho, yung ginawa ho niya doon sa Jerusalem bago siya ipako sa krus. Di ba? Anong huling ginawa niya? Nilaunch niya, inintroduce niya, pinasinayaan niya alin? Ang bagong tipan. Na ano? Na tayo pong lahat ay kasama doon sa tipanang iyon. Kaya nga yung komunyon ay napakahalaga. Kapag ako'y nangungumunyon, ipinapakita ko yung aking kahandaan at yung aking kalooban na ano, Lord, nakikisa ko sa bagong tipan. Bahagi ako, Lord, ng bagong tipan na iyong itinatag. Amen? Amen? Kaya ho, yung lumang tipan, napalitan ng ano? Bagong tipan. Kaya maintindihan nyo ako mga kapatid, bakit dito sa gawain, di ba ito nga, pagtitipon natin, hindi ko tinatawag to na worship service. Kasi wala akong worship service sa Bible. Ang tinuro ko sa mga mananampalataya, magtipon-tipon kayo para ano, mag-aral, magpalakasan sa isa't isa. Ang pagsamba na sinasabi ng Biblia sa bagong tipan ay pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na linggo. Hindi na dipadron. Brad, hindi ako naka-worship eh. Kapatid, ang worship po ay pagsamba mo, personal mo, sa Diyos, paggising mo pa lang, bago ka matulog. Yung kilalanin mo ang Panginoon. Kasi yung sinasabing worship, yung pagkilala, pagdakila mo sa Kanya, yun na yun. Kaya nga pag pumupunta ako sa gawain, nakapagsamba na po ako. Kaya huwag kayong magagalit. Ba't si Brother Harry, nandiyan lang, nasa tabi, na gaganong-ganon lang. Hindi kagaya. Ibang pastor, pinagpapawisan na, nangangalay na ang kamay. Sumisigaw na, nauubos na yung boses. Sinasamba ko ba? Kapatid, pakitang tao lang yun. Ang totoong pagsamba ay yung walang nakakakita sa'yo. Ikaw at ang Diyos. Saan ka man nandoon. Hindi na linggo, hindi na tuwing may tipon lang tayo, kundi araw-araw pwede mo siyang sambahin at kailangan mo siyang sambahin. Batiin mo man lang si Lord, Lord, magandang umaga po. Salamat po sa araw na ito. Let's worship. Parang tahimik na tahimik kayo. May naintindihan mo kayo? Kasi ito ang tanong, dito tayo magwawakas. Bilang tagasunod ni Kristo sa bagong tipan, ini-expect ba ng Panginoon na tuparin ko ang kautusan at ang mga propeta? Yan ang tanong ko sa inyo. Bilang Kristiyano, nasa bagong tipan na ako, is the Lord expecting me to fulfill the law and the prophets that He has fulfilled? Lalo na ngayon, magsesemana Santa na. Bakit kaya sa church natin, wala man lang yung mga pagtitika, ayuno na. Wala ba tayo, Brad, ng all night fasting and prayer? Hindi po ako labag doon, maganda ho yun. Pero kung doon nyo susukatin yung inyong pananampalataya sa Panginoon at doon nyo siya susukatin ng katapatan mo sa Panginoon, nagkakamali ho tayo. Amen? Amen? Kasi next Sunday, pag-uusapan nun natin paano natin ito ginagawa sa bagong tipan. Amen? Amen po? May naintindihan mo kayo? Brother naman, nambiting ka pa eh. Maganda ho yun kasi para mag-isipan natin. Sa Sunday, itutuloy natin ito. What does God expect for all the believers
under the new covenant. Amen? Amen? Amen po?